I'm back! May kwento ko sa inyo. Ngayon ko lang ito ikikwento. Nai-post ko na rin siya ng mga 2 beses sa Facebook pero hindi ko lininaw lahat yung kwento kasi mahaba. Mahabang-mahaba. Sobrang haba. Hindi naman lingid sa inyo na ako yung unang bumatikos kay PBBM, kay FL, after ng panalo nila. Tapos pagkaupo ni after ng inauguration ni PBBM, nagsimula na akong kalabanin si TP kasi ganito yan. Hindi pa umuupo ang presidente noon. Kakapanalo pa lang, wala pang inauguration. Ngayon, naglabas na agad ng intriga tong si Thinking Pinoy sa si Taberna na hindi ko naman alam na inutos pala sa kanila ng First Lady. Ngayon, ang issue na to is tungkol ka sa PPA, yung kay Pastrana na sinasabi na civic daw yung connection kaya maiupo si Pastrana dun sa pwesto na yon dahil magpinsan daw si ganito, si ganyan, whatever. Ang akin lang po, bilang isang nagpagod na vlogger nung panahon na yon, siguro naman may karapatan akong malaman kung ano yung issue na yon. Kasi ang naging dating sa amin nun ng mga vloggers is, ba't parang sila lang may alam? Diba? Samantalang super close ko si TP. Na even siya, hindi siya nagsasabi sa akin. Hindi ko sinisiraan si TP ha. Nagkikwento lang ako nung nangyari. May gusto lang akong ipaliwanag sa inyo para malaman nyo yung eksena ni Daryl at saka ni Amy. So, lalabas sila ng intriga. Sinagot ko. Sabi ko yung post ni TP. Ang sabi ko is, baka naman pwedeng wag muna tayong mag-intriga. Wag nating pangunahan ng intriga or chismis hanggat hindi pa nakakaupo ang presidente. Kasi kumbaga sa business, wag nating binamanuhan ng negative dahil magtutuloy-tuloy yan. Paupuin muna natin siya. Kung may problema, saka na natin ayusin. Hindi ako nagkamali. Nagtuloy-tuloy. Simula nang umupo siya, hanggang sa ngayon nagpupursige ang ating presidente, hindi natigil ang gulo. Naniniwala kasi ako dyan sa buena mano. Binamanuhan mo ng maganda ang isang business, di ba? Tuloy-tuloy ang pasok ng pera, ng negosyo. Ito na yung nangyari. Nung kinakalaban ko na siya, si TP, nagsumbong siya kay FL. Ngayon itong si FL, si Tobutes, nag-voice record sa akin, nag-voice message sa akin. Sabi niya is, I've heard, binabash mo raw si RJ. Thinking RJ pangalan niya eh. And please don't tell in public kung saan siya nakatira. Nagulat ako doon. Nakikinig ako. Tapos sabi niya, there are pros and cons and churut-churut ganyan. English kasi. Na basta leave it to me, gano'n ganyan, churut ganyan. Tapos sabi ko, okay tita. Pagkarinig ko noon, nag-reply ako, okay tita. Tapos binalik niyang quote si TP. Sabi ko sa kanya, nagsumbong ka pa talaga, no? Ano mo sagot sa akin? Do you think I will not do this without her blessing and find a good lawyer? Sabi niya ganun sa akin. Doon ako pumutok. Actually, pwede pang pag-usapan yan eh. May slight attitude lang tong si bakla. Pwede pa namin pag-usapan yan kasi magkaibigan naman kami. Yung pagkasabi niya sa akin na find a good lawyer, doon ako pumutok. Sabi ko sa kanya,
Ako? Tinatakot mo? Eh di, demanda mo ako kung gusto mo akong idemanda. Sabi ko, wag na natin pag-usapan yan. Diretso na tayo sa ano. Ngayon, habang nagtatalakan kami ni Tipi sa FB, etong Daryl, nag-message sa akin. Si Daryl Yap. Nag-message sa akin. Sabi niya, hindi ko kinakaya yung away nyo. Ha 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 ha. Di sumagot ako. Sabi ko, alin? Sabi ko, direct alin? Yung kami ni TP. Ay naku, direct. May pasabong ako sa'yo. Tapos ganun. Alam mo, darating ang time, si TP, saksi FL magpapabagsak yan. Takot ako. TP, hindi ka pabayad ng 5K. Charot. Ang magpapabagsak kay PBBM, ganyan-ganyan, kapag hindi nila tinigilan yung ganyan. After 2 days, nag-message sa akin si FL. Sinend niya yung screenshot ng convo namin ni Daryl. Sabi niya, what is this? I've trusted you. I treated you as a friend. Hindi ko alam. Kaya ka pala madalas sa shooting ng Made in Malacanang ay dahil sa sinisiraan mo ko. My God, tumambling ako noon. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko. Pero bago ko siya sinagot, kinausap ko muna si Daryl. Sabi ko, direct, ano tong message ni FL? Bakit nakarating sa kanya tong usapan nating dalawa? Sabi niya, paano kasi Pebs, ganito yan. Naririnig niyo yun? Parang may multo. Sabi niya ganun, paano kasi Pebs, ganito yan. Nag-open kasi ako kay Maharlika na nag-message sa akin si FL. Tapos, inaaway ako ni TP. Si Maharlika, in fairness to Maharlika hindi siya muna nakialam. Hindi siya nakialam. Nakinig lang siya sa akin. Even Sas. Ako talaga lagi, si Sas ang lagi kong sinasabihan kapag meron ako mga gusto itanong, meron akong nararamdaman, ganyan-ganyan. Si Sas talaga. Nung pagka-send sa akin ni FL ng screenshot, si Sas agad ang tinawagan ko. Sabi ko, Nak, tingnan mo, nag-message sa akin si FL. Yung convo namin ni Daryl Yap, meron siyang kakopya, tapos tinalakan niya ako. Sinend ko rin yung talak sa akin ni FL. Kinausap ko si Daryl. Direct, paano nakarating kay FL yung usapan natin dalawa, yung screenshot? Sabi niya, naku, paano kasi itong si Manang Aligaga? Sabi niya ganun. Parang tumawag yata sa kanya si Maharlika. Tapos, sinabi ni Maharlika na, yung ading mo, may pasabog si Pebbles. Kaya, ingatan mo, tingnan mo mabuti. Ganyan. Ito naman daw si Aiming Babalu, si Mangga, ang pumasok daw agad sa isip niya is, ano yung pasabog ni Pebbles? Tungkol ba yun sa asin? Kaya, sinasabi ko sa inyo, wala akong alam sa pulburon video na yan. Wala akong alam na nagpupulburon sila or nagpupulburon man sila or what. Wala akong alam. Baka si Pebbles yung nagdi-deliver ng asin. Doon ako tumambling. Ngayon, dyan nagsimula yung pulburon video eh. Yung pulburon video, yung pulburon issue. Di kausap ko si Daryl. Sabi niya, nataranta daw si Amy. Ngayon, sabi ko, paano napunta kay Amy yung
SS ng convo natin.